hindi dapat nangyayari itong mga balikatan na ito. Lalong-lalo na itong Visiting Forces Agreement. Ilang taon na ba itong Visiting Forces Agreement na to? Parang pinermanente na. Sana hindi ito nangyayari na nagagawa talaga na parang military exercising ground ang Pilipinas. Tatanggal natin ang US dyan sa mga kampo ng mga military. 5 projects from Horizon 2 and Horizon 3 will be funded in 2025. Ano po yung mga proyekto na ito? Kasama ba rito ang US-made Typhoon Mid-Range Capability Missile System na gusto umanubilhin ng Pilipinas ayon kay AFP Chief? Wala po yung tatlong binanggit nyo, wala po. Yung missile system, Wala po. kasi Mr. Speaker, naging controversial po ito nung nakaraan, di ba? Binanggit ko rito sa committee hearing, minsan na naipuslit sa Ilocos Norte itong missile, US-made Typhoon Mid-Range Capability MRC missile system. So wala tayong binibili, ganyan. Wala po. Well, maybe sa dating ng panahon, we hope to do so. Pero Mr. Speaker, ang tanong ko, halimbawa, meron ba tayong proposal? Sa ngayon po, wala pa po. Wala pa po. So walang proposal ito? Wala? Wala po. Kasi pinagmamalaki ng gobyerno na bumibili ang mga binibili nitong armas at kagamitan para umano sa defense ng bansa natin, pero ginagamit din ang mga kagamitang ito para bombahin ang mga komunidad at lubhang apektado rito ang kabuhayan, paninirahan, pag-aaral ng mga bata. Yun naman po yung binanggit kanina, no? Aerial bombings have been recorded in several communities in the Philippines. Actually, we strongly condemn this kasi ginagamit ang mga binibiling armas laban sa ordinaryong mamamayan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, merong May 9 to 10, 2024 sa Cagayan, series of aerial strikes by attack helicopters conducted in Peñablanca and Tuguegarao City. Ang sabi po ng mga eyewitnesses, ang initial reports confirmed that attack helicopters and fighter jets dropped 3 to 10 bombs. Then fired 50 caliber machine guns. Tapos may mga low-flying planes, flames, and loud explosions that shook to the ground. May 2024 sa Aurora, the 91st Infantry Battalion of the Philippine Army had been conducting aerial strikes in Jamanen, Toytoyan, Puangi, Dimabuno, Salay, and Sapang Kawayan, in Dipakulaw, and in Banawag Bayanihan, Kadayakan, in Maria Aurora. Sinabi rin ng mga residente that the ground shook whenever bombs were dropped. At ang mga residente ay hindi pinapayagan na magsaka, kumuha ng rice, vegetable sa kanilang mga farms. Almost 1,000 individuals were forced to evacuate in Dipakulaw town. Ito lang alam kung tama yung pagkakasabi ko po ng mga towns, mga lugar. June 2024, Nueva Vizcaya, the AFP launched aerial strikes in Sitio Marikit, Barangay Abuyo, Alfonso Castañeda, in Nueva Vizcaya, leading to the evacuation of 49 families. So, Mr. Speaker, it's good na hindi po bibili ng missile system, but ito pong mga iba pang mga bombings na nangyayari to the detriment of the residents, no, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, my next question ay on US military aid. Mr. Speaker, last D&D Committee budget hearing, tinanong ko na po ito $500 million at $128 million US aid. Bukod dito, ano ang mga US military aid na ibinigay sa Pilipinas? Meron pa po ba? Bukod doon sa 500 at sa 128 million. Sa ngayon po, yung pa lang po ang nakukumit, yung $500 million and yung additional 20. So, na, eto 500 million na lang natin, po. yung 500, Oh. yung 128. Wala pa po. Wala pa.
Magkano yung kabuoang USAID na natanggap ng Pilipinas under Marcos Jr. administration? Honorable Process, yung 500 pa lang po at wala pa po, puro commitment pa lang mo yung mga sumunod. So meron may sinubmit kayo pero walang details eh. List of projects funded by the 500 million USA defense aid. Pero wala po siyang detalye. Yung iba po, hindi po natin pwedeng basta-basta ano, ito po national security. Yes, Mr. Speaker, the right to information of the people, they should know kung saan napupunta yung gastos, no, nung nire-request. Kasi, syempre, di ba, karapatan naman ng taong bayan na malaman yon. And hindi naman ganun ka-specific na isa-isahin yung ano, pero mga major projects ito eh, na nililist natin, di ba? So, anyway, Mr. Speaker, nag-courtesy visit ang Lockheed Martin sa Senate just this August, lobbying for F-16 Vipers and other war armaments na nilako rin sa Israel. Lockheed Martin din ang isa sa mga suppliers ng war armaments ng Israel na ngayon ay ginagamit para bombahin ang Palestine. Ano ang mga armas, fighter jets at iba pa na inacquire ng Pilipinas sa Lockheed Martin sa US-based companies, Mr. Speaker? Isa lang po, yung C-130 po na plane, transport plane. Sigurado ka, wala na iba? At nung araw pa po yun. Wala na iba? Meron po, Sikorsky po. Helicopter. Opo. Ilan po? And Bell 412. Bell, helicopter din po. Bell yan. 412. Isa? Walo ata po yung Bell 412. 8. Mr. Speaker, last July 8, the Japan and Philippines signed a reciprocal access agreement, RAA, which seeks to remove limitations on military-to-military exchanges between the armed forces of the Philippines and the Japan Self-Defense Force. Sabi ni AFP Chief, ang RAA with Japan allows Japan to come into the country to conduct training and vice versa. Magkakaroon din ng pagkukonduct ng actual military operations. Mr. Speaker, magpapapasok na naman ang Pilipinas ng military forces mula sa ibang bansa. Ganun ba? Hindi pa nga nakakakuha ng hustisya ang mga comfort women sa Pilipinas, magpapapasok na naman ng Japanese military forces dito sa Pilipinas. Medyo sensitive po kami sa usapin na ito kasi we have a history of comfort Filipina women. So, Mr. Speaker, halos 1,000 Filipino comfort women were enslaved and sexually victimized during the Japanese Imperial Army occupation in the Philippines from 1932 to 1945. Around 80,000 to 200,000 comfort women were in captivity by the Japanese Imperial Army. At hanggang ngayon po, humihingi ng hustisya ang ating mga lola. Ang mga lola po ay sumasandig, no? Naalala natin yung kasaysayan natin dito sa Japanese Imperial Army, Mr. Speaker. Ginoong sponsor. Yes, Honorable Brosas, totoo po yan. Yan po ang karanasan ng ating bansa. But right now po, wala pa po, hindi pa po na-ratify agreement between Japan and the Philippines. Ang pinag-uusapan pa lang po talaga is yung pagbiyahe sa international waters ng freedom ng bawat bansa na makadaan doon po sa mga lugar kung saan lalo na po ngayon dyan sa WPS. Makadaan tayo, makapunta yung ating mga fishermen, makapangisda na gusto. Yun po ang ating inaano ng ating bansa ngayon. Kasi I understand yung RAA ay land and sea, di ba? So Mr. Speaker, paano ito makakatulong
sa Pilipinas, gayong meron nga tayong kasaysayan ng ganito, Mr. Speaker. So very, very sensitive po tayo sa mga usapin na pumapasok dito sa ating bansa ang mga tropa ng dayuhan, Mr. Speaker. Ginagawa po, honorable process, ginagawa po ito sa iba-ibang bansa, no, para sa mga international laws. Ngayon po, ang ginagawa po natin is para malibre tayo sa ating sovereign rights, sa ating, dahil ng sinabi ko kanina, itong kaguluhan ngayon sa WPS, na kung saan tayo haras. No? So, ang ating po, ginagawa natin yung rights ng Pilipinas na dapat hindi tayo haras dyan. Mr. Speaker, ang usapin ng West Philippine Sea, kung yan yung tinutukoy ninyo, and the sovereign rights natin dito, no? Sabi nga namin, in the long run, we should demilitarize the West Philippine Sea. That's our point. Kasi lalong lumalala yung tension dyan, lalo na kung maraming sumasawsaw na bansa na animoy interesado dyan, pero Mr. Speaker, at the end of the day, tayo din naman yung maipapain. So ayaw natin ng giyera, Mr. Speaker. Mr. Speaker, according to DNDSEC, the Philippines is looking to sign also a reciprocal access agreement with Canada, France, and New Zealand. Para saan po itong mga reciprocal access agreement with other countries? Katulad din ba ito ng agreement with Japan? Tapos, ang sasabihin for military and defense, pero sa West Philippine Sea, ang sabi nga namin, hindi yan yung makakaresolba. Kung usapin ng sovereign rights, we should, sabi nga namin, diplomatically, dapat pag-usapan yon, Mr. Speaker. At dapat, kung meron tayong mga reklamo, hiyain natin yon kasama ng mga ASEAN countries na meron ding mga issue dito sa mga dispute sa waters, Mr. Speaker. I-assert natin yung ating UNCLOS, di ba? Na decision sa UNCLOS, yun yung pwede nating gawin, Mr. Speaker. Hindi yung dagdagan ng agreements, dagdagan ng armaments, iskisan tayo ng gusto sa West Philippine Sea habang hindi makapangisda yung ating mga mangingisda, samantalang historically, sila naman ay nakakapangisda dyan. Sila naman pare-pareho. Yan, Mr. Speaker. So we should demilitarize the West Philippine Sea, Mr. Speaker. May mga po kami, mga report po kami na kung saan nagkakaroon ng mga balikatan exercises kasi ang dami na po no? Ang dami na po mga balikatan exercises. So ilan nga po yung mga balikatan exercises this year? Yung balikatan po is only once a year ang balikatan. No. Pero mukhang I'm sorry to disagree, Mr. Speaker. Meron tayong mga balikatan exercises po sa iba't ibang mga areas. Kaya nga po nakuha namin yung mga report sa ating mga mangingisda at sa mga karatig na komunidad ng mga mangingisda. Kasi pag nagkakaroon po ng balikatan exercises, yes, mukhang napipigilan yung kanilang mga economic activity. So to the detriment po ng ating mga kababayan naman, no? Dahil dito sa balikatan niya, halimbawa, dito sa may parting norte, no, na nagkaroon, like yung Batanes, no, siguro, hindi lang siguro nababanggit yan or hindi nababalita. So nakakarating po sa amin na yung mga karatig na mga kabuhayan ng mga communities natitigil dahil nga dun sa ginagamit yung ating katubigan, yung ating dagat sa mga balikatan exercises. May ginawa pang pagpapasabog, no, ng barko na as part of the exercises. So ito ay hindi ko pa nakuha yung exact na damage niyan doon sa mga bahura or mga damage niyan doon sa mga katubigan. So tell me frankly po at accurately, ilan po yung mga balikatan exercises ng 2024? Ang Sir Speaker,
Ang balikatan po, isang beses lang po sa bawat lugar, may location. Every 3 years. Ilang lugar po sa ating bansa yung nagkaroon ng balikatan exercises, maliban sa sinabi ko na po na Batanes, Four or five places, Your Honor. okay, ano po itong mga 5 places? Ito po ay nasa Tarlac, Zambales, Tawag City, Palawan, and Cobra Island, Lubang. And Batanes. Wala pong Batanes. Ano po Wala yung pong nangyari exercise po sa Batanes. Ano po yung exercises na naganap doon sa Batanes? Kasi sinabi po sa amin na meron din pong naganap doon at ni-report na nagkaroon ng nagkaroon ng disruption. Yung Batanes po ay last year po yun. Okay, nung last year. So yun po, yung sa Zambales po, yung nagsabi sa amin na nagkaroon po ng naging problema. So ganito lang po, no? Kung natitiyak natin yung ating mga local communities at yung ating mga mga fisher folks and including mga farmers po natin, dapat matiyak po no, na hindi na-disrupt yung kanilang mga kabuhayan. Dahil alam naman po natin ang ating mga kababayan, no? Ilan ba? 3 kahig, 1 tuka. No, lalong-lalo na ngayon sa sitwasyon ng ating mga mangingisda na kung ilang araw yan na magkakaroon ng mga exercises ay nadidisrupt yung kanilang kabuhayan. Ngayon nga, no, sa bahagi ng Zambales, sa bahagi ng Palawan, nagkakaproblema na tayo dahil dito sa issue natin sa West Philippine Sea. No? At kaya dapat po na ma-ensure, nagkaroon na po ba ng study or pag-aaral doon sa mga lugar, mga communities po na may mga konting disruption ng kanilang mga kabuhayan at mga social activities. Nagkaroon po ba ng ganon? Ang ating pong programa, bago mag-umpisa po ang balikatan ay bumababa po sa communities, LGU, magiging affected. At bago mag-umpisa, ay namimigay po ng katulad ng AH, UPAD, mamimigay po, no? Para sigurado na. And the AFP ensures the safety of the local communities during international military activities by engaging in deliberate planning, conducting both initial and final site surveys. They also prioritize coordination and collaboration with local government units. Additionally, the AFP carries out humanitarian civic assistance activities, which includes community health engagement, engineering civic action programs, civil military engagements, and civil affairs team activities. Well, nandito po yon sa sinabmit po ng AFP. So, ang inaasahan ko po, no, so maganda yung okay naman yung may LGU, pero doon sa mga komunidad, mga different organizations, civic organizations na nandoon, lalong-lalo na sa mga mangingisda at mga magsasaka, yung ating mga komunidad ay dapat ay nakukonsulta rin. So, wala akong nakikita dito, no, parang, kumbaga, parang ginagawa nyo lang ba? May na to ng LGU, may balikatan, parang, kumbaga, tabi-tabi kayo dyan. At gagawa kami ng balikatan dito or magkokonda kami ng balikatan dito. So, without, parang wala naman ako nakitang sinabi dito ng consultation with our people. So, mahalaga yon. Pero, syempre, ang bottom line ko pa rin dito, Mr. Speaker, hindi dapat nangyayari itong mga balikatan na ito. Lalong-lalo itong Visiting Forces Agreement. Ilang taon na ba itong Visiting Forces Agreement na to? Parang pinermanente na, no? Itong Visiting Forces Agreement.